Dear Admin, gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang isang bahagi ng buhay ko na matagal kong kinimkim. Hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan dahil kahit ngayon, kapag naaalala ko ang mga nangyari sa amin ng pamilya ko, may mga pagkakataon pa rin na hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung bakit parang kinailangan ko pang lumayo ng bansa para lamang mapatunayan na kaya ko rin pala. Hindi naman ako nagsusulat para siraan ang mga magulang ko at lalong hindi para sabihin na masama silang tao. Mahal ko ang pamilya ko at sa totoo lang, marami rin akong natutunan sa kanila. Pero may mga bagay na kapag matagal mong kinikimkim, darating talaga ang panahon na kailangan mo ring ilabas. Lalo na kapag ang mga bagay na yon ay matagal nang nakakaapekto sa paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Sa edad kong mahigit 40, masasabi kong marami na akong narating sa buhay. May sarili akong pamilya, may mga anak, nurse ako sa Canada, naging permanent resident doon, at ngayon ay meron na rin akong sariling negosyo sa Pilipinas. Pero bago ko narating ang lahat ng yon, may isang bagay muna akong kailangang lampasan. At iyon ay ang pakiramdam na sa sarili kong pamilya, ako ang anak na hindi kailanman sapat para pagkatiwalaan. Kamakailan lang ay umuwi ako ng Pilipinas mula Canada para sa isang araw na matagal kong pinangarap. Araw iyon ng grand opening ng sarili kong dialysis clinic. Ilang taon kong pinag-ipunan at pinaghandaan ang araw na yon, kaya hindi ko maipaliwanag ang saya nang makita kong nakatayo sa harap ng clinic ang mga magulang ko. Pareho na silang senior. Sa dami ng pinagdaanan namin bilang pamilya, alam kong hindi na rin biro ang edad nila. Kaya habang nakikita ko silang nakangiti, nakikipag-usap sa mga bisita, at proud na tinitingnan ang clinic na itinayo ko, may kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Para bang sa wakas, dumating din ang araw na matagal kong hinihintay. Hindi dahil kailangan kong ipakita sa ibang tao na successful ako, kundi dahil gusto kong makita ng mga magulang ko mismo na may kaya rin akong gawin, na may sarili rin akong kakayahan, na hindi lang ako basta anak na kailangang pumili ng isang propesyon dahil iyon ang tingin nilang bagay para sa akin. At habang pinagmamasdan ko sila noong araw na yon, bigla kong naisip kung gaano kalayo ang narating namin mula noong mga panahong halos hindi ako pinapansin kapag negosyo ang pinag-uusapan sa bahay. Pero bago ko ikwento kung paano ako nakarating sa Canada, kung paano ako naging nurse doon, at kung paano ko naitayo ang dialysis clinic, kailangan ko munang balikan ang mga panahong bata pa lang kami ng ate kong si Camille. Dalawa kaming magkapatid. Ako ang bunso at si Camille ang ate ko. Bata pa lamang kami, ramdam ko na kung sino ang mas pinagkakatiwalaan ng mga magulang namin. Hindi naman nila kailanman sinabi ng direkta na mas paborito nila si Ate Camille. Sa totoo lang, kapag tinanong mo sila noon kung may paborito silang anak, malamang mariin nilang itatanggi iyon. Pero may mga bagay na hindi naman kailangang sabihin dahil nakikita mo na lang sa mga ginagawa ng isang tao. Nakikita mo kung sino ang laging kinukonsulta. Nakikita mo kung sino ang laging pinupuri. Nakikita mo kung kanino mas mataas ang expectation. At higit sa lahat, ramdam mo kung sino ang tingin nilang may mas magandang kinabukasan. Sa amin, si Ate Camille iyon. Business-minded na talaga ang ate ko. Mahilig siyang makipag-usap tungkol sa negosyo ni Daddy. Interesado siya sa mga ginagawa nito at gusto niyang malaman kung paano tumatakbo ang hardware business namin. Kapag may bagong supplier, bagong produkto, o may pinag-uusapang expansion si Daddy, madalas ay kasama si Ate Camille. Minsan, kahit simpleng pag-uusap lang tungkol sa tindahan, makikita mong interesado talaga ang ate ko. Hindi ko naman yun ipinagkakait sa kanya. Totoo naman na magaling siya pagdating sa negosyo. At nang mag-college na kami, business administration ang kinuha niyang kurso. Para sa mga magulang ko, parang lalong naging malinaw kung ano ang magiging role niya sa pamilya.
Para bang habang nag-aaral siya, unti-unti na nilang nakikita ang magiging future ng hardware business namin. Ako naman, iba ang naging personality ko. Hindi naman ako pasaway na anak, pero aminado akong noong mas bata ako ay mas mahilig akong gumala, makipagkita sa mga kaibigan at mag-enjoy. May mga panahon na mas iniisip ko kung saan kami pupunta ng mga kaibigan ko kaysa kung ano ang mangyayari sa family business. Siguro yun din ang naging dahilan kung bakit mas lalo akong hindi nakitaan ng potential ng parents ko pagdating sa negosyo. Kapag may family gathering at napag-uusapan ng hardware, si Ate Camille ang kausap nila. Kapag pinag-uusapan ng future ng business, si Ate Camille ang sinasabihan ni Daddy ng mga plano niya. At kapag ako naman ang nasa tabi nila, parang wala naman akong maidadagdag sa usapan. Hindi ko naman yung pinansin agad. Bata pa ako noon at iniisip ko na normal lang na magkaiba ang magkapatid. Pero habang tumatagal, unti-unti kong nararamdaman na hindi lang pala kami magkaiba. Para sa parents ko, parang may anak na mas bagay para sa isang bagay at may anak na kailangan na lang humanap ng ibang direksyon. At ako yung ibang direksyon. Naalala ko pa ang mga pagkakataong sinasabi ni Daddy sa akin na hindi ko naman kailangang isipin ang hardware dahil si Camille na raw ang bahala roon balang araw. Kapag pinag-uusapan namin ang magiging career ko, paulit-ulit niyang sinasabi na maganda raw ang nursing. Stable daw yun, may magandang future at bagay daw sa akin. Noong una, hindi naman ako tumututol. Sa totoo lang, gusto ko rin naman ang nursing. Hindi ko masasabi na pinilit lang ako nang wala akong interes sa profesyong yon. May gusto rin ako sa healthcare at naisip ko rin na magandang career ang nursing. Pero habang tumatagal, may isang bagay akong hindi masabi sa kanila. Gusto ko rin sanang magkaroon ng negosyo. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang ganitong interest. Siguro dahil lumaki ako sa loob ng hardware business namin. Kahit hindi ako palaging isinasama sa mga usapan, nakikita ko rin kung paano gumagana ang negosyo. Nakikita ko kung paano pumapasok ang customers, paano nag-o-order ng stocks, paano nakikipag-usap sa suppliers, at kung paano kumikita ang isang negosyo. Minsan naiisip ko rin kung ano kaya ang mangyayari kung ako naman ang magkaroon ng sariling negosyo balang araw. May mga ideas ako. May mga bagay akong gustong subukan. Pero hindi ko masabi ng maayos sa parents ko dahil pakiramdam ko, bago ko pa matapos magsalita, alam ko na ang magiging sagot nila. At tama nga ang pakiramdam ko. Kapag nababanggit ko na, baka gusto ko ring magkaroon ng negosyo balang araw. Sasabihin lang nila na hindi naman yun bagay sa akin. Mas bagay raw sa akin ang nursing. Si Ate Camille na raw ang bahala sa negosyo. Siya raw ang mas may alam sa mga ganoong bagay. Hindi ko malilimutan ang pakiramdam na yon. Kasi kapag paulit-ulit mong naririnig mula sa mga taong pinakamalapit sa iyo na hindi ka bagay sa isang bagay, darating ang panahon na kahit gusto mo yon, magsisimula ka ring magduda sa sarili mo. Baka nga tama sila. Baka hindi talaga ako pang negosyo. Baka si Ate Camille talaga ang may kakayahan at ako naman ay may ibang dapat gawin. Kaya nag-focus ako sa nursing. Nag-aral ako ng mabuti. Tinapos ko ang kurso ko at nang makapagtapos ako, proud naman ang parents ko sa akin. Kapag pinag-uusapan ang future ni Ate Camille, parang malinaw na malinaw sa kanila ang direksyon. Siya ang magpapatuloy ng hardware. Siya ang tutulong kay Daddy. Siya ang magiging katuwang sa negosyo. Samantalang sa akin, sapat na ang malaman nilang may propesyon ako at makakapagtrabaho ako bilang nurse. Hindi ko naman hiniling na ibigay sa akin ang hardware. Ang gusto ko lang sana noon ay maramdaman na kaya rin nila akong pagkatiwalaan. Kahit isang beses lang sana, marinig ko kay Daddy na kaya ko rin. Pero hindi iyon nangyari. Habang tumatagal, lalo pang naging malinaw ang papel namin sa pamilya.
Si Ate Camille ang nanatili sa Pilipinas at naging pangunahing katuwang ni Daddy sa hardware business. Dahil business administration ang tinapos niya at talagang interesado siya sa negosyo, parang natural na lang para sa parents ko na sa kanya ipasa ang mas malaking responsibilidad. Unti-unti, siya na ang humahawak ng maraming bagay sa hardware. Si Daddy at Mommy pa rin ang may-ari at siya pa rin ang gumagawa ng malalaking desisyon. Pero si Camille ang laging kasama niya sa araw-araw na operasyon. Ako naman, nagsimula ng magtrabaho bilang nurse. At habang ginagawa ko ang trabaho ko, may isang tanong na madalas bumabalik sa isip ko. Kung hindi nila ako nakikita sa negosyo ng pamilya, ano naman ang pwede kong gawin para sa sarili ko? Hindi ko gustong habang buhay na isipin na ako yung anak na walang maaasahang ambag sa negosyo. Ayokong palaging ikumpara ang sarili ko kay Ate Camille. At higit sa lahat, ayokong ang buong buhay ko ay nakabase sa kung ano ang tingin ng ibang tao sa kakayahan ko. Doon nagsimulang mabuo sa isip ko ang ideya na baka kailangan kong gumawa ng sarili kong pangalan. Hindi ko kailangang kunin ang pwesto ni Ate Camille. Hindi ko kailangang makipagkompetensya sa ate ko. At hindi ko kailangang patunayan na mas magaling ako sa kanya. Gusto ko lang magkaroon ng sariling direksyon. Gusto kong maranasan kung ano ang pakiramdam na may isang bagay akong pinaghirapan na ako mismo ang nagdesisyon. Kaya nagsimula akong mangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Noong una, hindi rin naman madali ang desisyong yon. May pamilya ako, may mga taong maiiwan, at alam kong malaking pagbabago ang mangyayari sa buhay ko. Pero habang pinag-iisipan ko ang future ko, mas nararamdaman kong kailangan kong subukan. Hindi dahil gusto kong tumakas sa pamilya ko, kundi dahil gusto kong malaman kung ano talaga ang kaya kong gawin kapag wala ng ibang nagdidikta kung ano ang dapat kong maging. Nag-research ako. Nag-asikaso ako ng mga kailangan. Naghanap ako ng paraan para makapag-apply at makapagtrabaho bilang nurse sa Canada. Unti-unti, mula sa isang simpleng pangarap, naging konkretong plano iyon. At dumating din ang araw na kailangan ko nang umalis after kong makakuha ng experience dito sa Pilipinas. Hindi ko makakalimutan ang mga unang araw na yon. Iba ang pakiramdam kapag alam mong iiwan mo ang lugar na kinalakihan mo at magsisimula ka sa isang bansang hindi mo naman talaga nakasanayan. May excitement dahil bagong opportunity iyon, pero may takot din. Hindi ko alam kung magiging madali ba ang buhay ko roon. Hindi ko alam kung magiging successful ba ako. Ang alam ko lang, kailangan kong subukan. Naaalala ko pa ang huling mga araw ko bago umalis. Nagpaalam ako sa mga kaibigan ko, inayos ang mga gamit ko, at sinubukang huwag masyadong isipin kung gaano ako mamimiss ng pamilya ko. Siyempre, bilang anak, masakit pa rin ang lumayo. Kahit may mga hinanakit ako sa parents ko, hindi naman ibig sabihin na wala akong pagmamahal sa kanila. Nang araw ng pag-alis ko, niyakap ko sila. Hindi ko alam noon kung gaano katagal bago ako makakauwi ulit. Pero sa isip ko, ito na ang pagkakataon kong bumuo ng buhay na sarili ko ang pumili. Sa Pilipinas, naiwan si Ate Camille kasama ang negosyo ng pamilya. Siya ang pinagkakatiwalaan ni Daddy at Mommy. Siya ang katuwang niya sa hardware. Siya ang anak na nakikita nilang magiging bahagi ng kinabukasan ng negosyo. At ako naman, sumakay ng eroplano patungo sa Canada, dala ang nursing degree ko, ilang gamit at isang pangarap na matagal ko nang hindi masabi sa pamilya ko. Hindi ko alam noon kung saan ako dadalhin ang desisyong yon. Hindi ko rin alam na sa bansang yon, magsisimula ang isang yugto ng buhay ko na magtuturo sa akin kung ano talaga ang kaya kong gawin. Ang alam ko lang, sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay hawak ko na ang sarili kong direksyon. At habang papalayo ang eroplano sa Pilipinas, iniwan ko roon ang pamilya kong sanay ng umasa kay Ate Camille pagdating sa negosyo.
Hindi ko alam na balang araw, magbabago ang lahat. Pero noong mga panahong iyon, isa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong magsikap. Kailangan kong maging mabuting nurse. At higit sa lahat, kailangan kong patunayan sa sarili ko na kahit hindi ako ang anak na unang pinagkatiwalaan ng pamilya ko, may kaya rin akong maabot sa buhay. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ako tuluyang masanay sa buhay sa Canada. Sa unang mga buwan, halos lahat bago para sa akin. Bagong lugar, bagong trabaho, bagong sistema, at higit sa lahat, bagong buhay. Kahit nurse na ako at may experience na rin ako sa Pilipinas, iba pa rin kapag nasa ibang bansa ka na. Kailangan mong matutong makibagay, matutong sumunod sa mga bagong proseso, at kailangan mo ring patunayan ang sarili mo sa mga taong hindi ka naman kilala. May mga araw na pagod ako pagkatapos ng duty. Pero wala akong ibang magawa kundi umuwi, magpahinga ng kaunti at maghanda ulit para sa susunod na trabaho. Minsan, kapag tahimik na ang paligid at mag-isa na ako, doon ko nararamdaman kung gaano kalayo ang Pilipinas. Pinakamahirap para sa akin noon ang malayo sa asawa ko at sa mga anak ko. Hindi madaling bumuo ng buhay sa ibang bansa kapag may pamilya kang naiwan sa Pilipinas. Kahit gaano ka kabisi sa trabaho, darating talaga ang oras na hahanapin mo sila. May mga pagkakataong gusto ko na lang umuwi pagkatapos ng isang mahirap na duty. Pero iniisip ko rin kung bakit ako naroon. Gusto kong magkaroon ng mas magandang kinabukasan para sa pamilya ko at gusto ko ring magkaroon ng sariling direksyon sa buhay. Kaya kahit mahirap, pinipilit kong maging matatag. Hindi rin naman naging madali ang pag-iipon. Maraming gastusin, maraming kailangang unahin, at hindi porke nagtatrabaho ka sa ibang bansa ay ibig sabihin wala ka ng problema sa pera. Kaya naging maingat ako sa mga kinikita ko. Hanggat maaari, hindi ako gumagastos sa mga bagay na hindi naman kailangan. May mga bagay na gusto ko sanang bilhin para sa sarili ko. Pero iniisip ko na lang na mas mabuting ilagay ko muna sa ipon. Unti-unti, nakita kong lumalaki ang savings ko. Hindi man mabilis, pero bawat perang naiipon ko ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na may binubuo ako para sa sarili kong kinabukasan. Samantala, regular pa rin akong nakikipag-usap sa mga magulang ko. At halos sa bawat tawag namin, palaging napag-uusapan ang hardware business. Lagi nilang sinasabi na maayos ang takbo ng negosyo. Dumadami raw ang customers. May mga bagong supplier, may mga bagong products na ipinapasok. At syempre, laging kasama sa kwento nila si Ate Camille. Magaling daw humawak ng negosyo ang ate ko. Marunong daw makipag-usap sa mga tao. Magaling daw magdesisyon. Minsan natutuwa rin ako kapag naririnig kong maayos ang negosyo namin. Tutal, pamilya ko rin naman yun. Pero hindi ko maikakaila na may maliit na bahagi sa akin na nakaramdam pa rin ng sakit tuwing naririnig kong muli ang mga papuring matagal ko nang naririnig mula pagkabata. Minsan, habang kausap ko si Mommy sa video call, mapapansin kong nasa hardware din si Ate Camille. Ipapakita niya sa akin ang mga bagong stocks o kaya naman ay ikukwento niya kung gaano karami ang customers nila noong araw na yon. Sasabihin ni Mommy na talagang bagay raw kay Camille ang negosyo at tama talaga ang naging desisyon nila noon. Nakikinig lang ako. Ngumingiti ako. Hindi ko naman gustong ipakita sa kanila na may sama pa rin ako ng loob. At sa totoo lang, ayoko ring maging bitter sa sariling ate. Hindi naman kasalanan ni Ate Camille na siya ang mas pinagkatiwalaan nila. Ang masakit lang para sa akin ay pakiramdam ko. Parang hindi man lang nila ako binigyan ng pagkakataong subukan. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unti namang naging stable ang buhay ko sa Canada. Mas naging pamilyar na ako sa trabaho. Mas naging confident ako sa profession ko at mas marami na rin akong natututunan. Hindi na ako katulad noong mga unang taon na halos lahat
ay kailangan kong pag-aralan mula sa simula. Nakilala ko na rin ang mga tao sa trabaho at nagkaroon ako ng mga kaibigan. Isa sa mga naging malapit sa akin ay si Nikki. Pareho kaming Pilipina at kahit magkaiba kami ng buhay, madalas kaming nagkakaintindihan dahil pareho naming alam ang hirap ng pagiging malayo sa pamilya. Minsan, kapag nagkakape kami pagkatapos ng duty, napag-uusapan namin ang mga pangarap namin. May mga pagkakataong tinatanong niya ako kung ano ang gusto kong gawin kapag dumating ang panahon na mas stable na ang buhay ko. Noon ko unang nasabi sa kanya na gusto ko pa ring magkaroon ng negosyo balang araw. Nagulat siya dahil akala niya kontento na ako sa pagiging nurse. Sinabi ko sa kanya na gusto ko naman ng nursing, pero hindi ibig sabihin na iyon na lang ang kaya kong gawin. Matagal ko nang may interes sa negosyo. Bata pa lang ako, lumaki ako sa hardware, kaya hindi naman talaga bago sa akin ang mundo ng negosyo. Ang problema lang, matagal kong pinaniwalaan na baka tama ang parents ko at hindi talaga yon para sa akin. Sabi sa akin ni Nikki, baka kailangan ko lang bigyan ng pagkakataon ng sarili ko. Hindi ko agad pinansin ang sinabi niya. Pero habang tumatagal, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yon. Siguro nga, baka hindi naman talaga mali ang parents ko sa pagpili sa akin ng nursing. Baka mali lang sila sa pag-aakalang hanggang nursing lang ang kaya kong gawin. Doon ko unang naisip ng seryoso na baka pwede kong pagsabayin ang profession ko at ang matagal ko ng entrepreneurial dream. Dahil healthcare ang mundo na alam ko, naisip kong kung magkakaroon man ako ng negosyo, gusto kong connected yun sa healthcare. Ayokong basta magnegosyo lang dahil gusto kong patunayan na kaya ko. Gusto kong magkaroon ng bagay na may silbi at alam kong naiintindihan ko. Doon nagsimulang pumasok sa isip ko ang dialysis clinic. Noong una, idea lang yon. Wala pa akong malinaw na plano. Hindi ko pa alam kung magkano ang kakailanganin, saan ko ito itatayo, paano ang magiging operasyon at kung kakayanin ko ba habang nasa Canada ako. Pero habang mas pinag-aaralan ko ang possibility, mas lalo akong nahuhumaling sa idea. Nagsimula akong mag-research sa free time ko. Kapag may day off ako, imbes na gumala, minsan ay nasa harap lang ako ng laptop at nagbabasa tungkol sa business side ng healthcare. Tinitingnan ko kung paano ko maihahanda ang sarili ko para balang araw ay magkaroon ng sarili kong clinic. Hindi ko ito agad sinabi sa parents ko. Hindi dahil ayaw kong malaman nila, kundi dahil ayaw kong sabihin sa kanila ang isang pangarap na baka hindi ko naman matupad. Gusto ko munang may mapatunayan ako bago ako magsalita. Kaya nagpatuloy lang ako sa trabaho at pag-iipon. Habang tumatagal, mas lumalaki ang savings ko at mas nagiging malinaw ang plano ko. Hindi ko rin napapansin na unti-unti na pala akong nagbabago. Dati, lagi kong iniisip kung paano ko mapapatunayan sa parents ko na kaya ko rin. Pero habang tumatagal, mas nagiging iba na ang dahilan ko. Gusto ko nang gawin ito para sa sarili ko at para sa pamilya kong binubuo ko. Gusto kong magkaroon ng bagay na masasabi kong pinaghirapan ko at ako mismo ang nagsimula. Samantala, sa Pilipinas, patuloy pa rin ang magagandang balita tungkol sa business ng parents ko. At least iyon ang alam ko. Kapag tinatanong ko sina mommy at daddy, sinasabi nilang lumalaki pa rin ang negosyo. At proud na proud sila kay Ate Camille. Minsan, napapansin kong parang masyado nang malaki ang responsibility ni ate. Pero kapag tinatanong ko kung kaya pa ba niya, lagi lang nilang sinasabi na sanay na si Camille at iyon naman talaga ang gusto niyang gawin. Kaya wala akong dahilan para mag-alala. O iyon ang akala ko. Dahil habang ako ay abala sa pagbuo ng sarili kong buhay sa Canada, may mga bagay palang unti-unting nagbabago sa Pilipinas na hindi ko nakikita. May mga supplier palang nagsisimula ng maghintay ng bayad. May ilang invoices na nadidelay. May mga pagkakataong kailangan ni Ate Camille ng dagdag na pera para sa hardware at sinasabi niyang kailangan yon para sa stocks
o para sa ibang expenses ng negosyo. Kapag naririnig ko ang mga ganoong bagay, hindi naman agad ako naghihinala. Normal naman sa isang negosyo na magkaroon ng mga pagkakataong kailangan ng dagdag na puhunan o madelay ang ilang payments. At dahil wala naman ako roon, hindi ko rin alam ang totoong nangyayari. Minsan, may napapansin akong pagbabago kay Ate Camille kapag nakakausap ko siya. May mga pagkakataong parang distracted siya. Kapag napag-uusapan ng pera, bigla niyang binabago ang usapan. Kapag nagtatanong ako tungkol sa hardware, sinasabi niyang okay naman at wag na raw akong mag-alala dahil siya na ang bahala. At dahil sanay akong marinig mula sa parents ko na mahusay si Ate Camille, hindi ko rin pinilit pang alamin ang lahat. Sa isip ko, baka pagod lang siya. Baka marami lang talaga siyang inaasikaso. Baka may mga problema lang na normal sa isang negosyo. Hindi ko alam na habang patuloy akong nagtatrabaho bilang nurse sa Canada at unti-unting binubuo ang sarili kong pangarap, may isang problemang lumalaki rin pala sa Pilipinas. At ang masakit, hindi lang pala simpleng problema sa negosyo ang kinakaharap ni Ate Camille. May isang bagay siyang ginagawa ng palihim na unti-unting kumakain sa perang pinaghirapan ng pamilya namin. Admin, habang ginagawa ko ang mga plano ko para sa dialysis clinic, hindi ko alam na sa Pilipinas ay unti-unti nang lumalala ang problema sa hardware. Sa mga unang pagkakataon na may nababanggit sa akin tungkol sa delayed payments o sa mga kailangang ayusing accounts, hindi ko naman agad inisip na seryoso yon. Tutal, negosyo iyon. May mga panahong mataas ang sales at may mga panahong kailangan talagang maglabas ng malaking puhunan para sa stocks. At higit sa lahat, si Ate Camille ang humahawak noon. Siya ang pinagkakatiwalaan ni na Daddy at Mommy. Kaya wala rin akong dahilan para isipin na may ginagawa siyang mali. Pero ang hindi ko alam, matagal na palang may isang bagay na itinatago si Ate Camille. Nagsimula raw yon sa online gambling. Hindi naman daw agad malaki ang pera na inilalagay niya. Noong una, parang libangan lang. May mga pagkakataong nananalo siya at dahil doon, lalo siyang naengganyo. Kapag nanalo, iniisip niyang kaya pala niyang kumita roon. Pero nang dumating ang mga araw na mas malaki ang talo kaysa panalo, doon nagsimula ang problema. Sa halip na tumigil, gusto niyang bawiin ang nawala. Kapag natalo siya, mas malaki ang susunod na taya. Kapag nanalo naman, hindi niya agad kinukuha ang pera dahil iniisip niyang baka mas malaki pa ang susunod na panalo. Hanggang sa dumating sa puntong hindi na niya sariling pera ang ginagamit niya. Dahil siya ang namamahala sa hardware, alam niya kung kailan pumapasok ang pera at kung kailan may mga bayarin. At dahil mataas ang tiwala sa kanya ni na Daddy at Mommy, hindi nila agad napapansin kapag may perang hindi na napupunta sa dapat nitong paglaanan. Kapag may supplier na tumatawag, sinasabi niyang kailangan lang ng kaunting extension. Kapag may kailangang bayaran, sinasabi niyang may inaantay pa silang collection. Kapag may stock na hindi agad nadagdagan, meron siyang ibang dahilan. At sa bawat pagkakataong, nakakagawa siya ng paraan para maitago ang isang problema, mas lalo lang lumalaki ang susunod na problema. May mga pagkakataon na tinatanong siya ni Daddy kung bakit parang mas mabagal ang ikot ng pera sa hardware. Sinasabi ni Ate Camille na marami lang talagang bagong stocks na kailangang bilhin. Kapag tinatanong naman ni Mommy kung bakit may supplier na paulit-ulit na tumatawag, sinasabi niyang inaayos na niya at wag na raw silang mag-alala. Dahil sanay na silang magtiwala sa kanya, naniwala sila. Samantala, sa Canada, abala naman ako sa sarili kong buhay at sa mga plano ko para sa clinic. Hindi ko alam ang nangyayari sa hardware. Kapag nakakausap ko ang parents ko, hindi naman nila ikinukwento ang mga problema. Ang lagi kong naririnig ay kung gaano kagaling si Ate Camille sa paghawak ng negosyo. Kaya wala talaga akong dahilan
para isipin na nasa malaking problema na pala sila. Ang masakit, habang ako ay unti-unting naghahanda para sa isang bagong chapter ng buhay ko, si Ate Camille naman ay unti-unting nilulubog ang negosyo na matagal nang pinaghirapan ng pamilya namin. May mga pagkakataon ding nakakausap ko siya sa video call. Noon ko minsan napapansin na iba na ang kilos niya. Hindi na siya kasing gaan ng dati. Kapag tinatanong ko kung okay lang ba siya, sinasabi niyang pagod lang siya sa trabaho. Kapag tinatanong ko kung kumusta ang hardware, mabilis niyang sinasabi na okay naman. Hindi ko siya pinilit. Hindi ko naman alam na may tinatago siya. Ang alam ko lang, baka talagang mahirap lang para sa kanya ang dami ng responsibility. At dahil wala ako sa Pilipinas, hindi ko rin naman alam kung ano ang tunay na nangyayari sa loob ng negosyo. Samantala, mas naging seryoso na ang plano ko para sa dialysis clinic. Nagsimula na akong maghanap ng mga taong makakatulong sa akin sa Pilipinas. Mas pinag-aaralan ko na ang mga kailangan para maging maayos ang clinic at mas pinag-iisipan ko na kung paano ko hahatiin ang oras ko sa Canada at sa negosyo ko sa Pilipinas. Hindi ko pa rin ipinagsasabi ng todo sa parents ko dahil gusto kong maging maayos muna ang lahat bago ko sila sorpresahin. Hindi ko alam na habang pinaplano ko ang opening ng clinic, may isa pang opening na darating sa buhay namin bilang pamilya. Pero hindi iyon tungkol sa celebration. Ito ay ang pagbubukas ng isang katotohanang matagal nang nakatago. Nagsimula yon nang lalong lumaki ang problema sa hardware. May supplier na si Victor, isang matagal nang katransak ng pamilya namin na ilang beses nang naniningil. Hindi na maliit ang halaga ng utang. Matagal na siyang nagbibigay ng palugit dahil matagal na rin naman niyang kilala sina daddy at mommy at alam niyang maayos ang negosyo namin noon. Pero dumating ang panahon na hindi na niya kayang palampasin ang mga bayarin. Isang araw, personal siyang pumunta sa hardware para kausapin si Ate Camille. Camille, naiintindihan ko naman kung nagkaproblema kayo sa cash flow. Pero matagal na rin itong balance ninyo. Kailangan ko na ring maibalik ang pera sa supplier ko. Humingi ng kaunting panahon si Ate Camille. Sinabi niyang inaayos na niya ang accounts at mababayaran din yon. Pero hindi na kumbinsido si Victor. Matagal ko nang naririnig na inaayos mo, pero ilang buwan na, Camille. Kung may problema talaga, sabihin mo sa akin ng maayos. Baka may paraan pa tayong mapag-usapan. Hindi makasagot ng maayos si Ate Camille. Sa halip, nangako na lang siyang magbabayad. Hindi alam ni Victor kung gaano kalalim ang problema. Hindi rin niya alam na ang perang dapat sana ay pambayad sa supplier ay napunta na sa pagsusugal. At habang patuloy na hinahabol ni Victor ang kanyang bayad, patuloy din namang sinusubukan ni Ate Camille na takpan ang mga butas sa negosyo. Hanggang sa isang araw, hindi na niya kayang itago ang lahat. Nagkasakit si Daddy. Noong una, inakala naming simpleng problema lang sa kalusugan at maayos din pagkatapos ng check-up. Pero nang lumabas ang resulta ng mga pagsusuri, kinailangan niyang sumailalim sa gamutan na mangangailangan ng malaking halaga. Doon nagsimulang magpanik si Mommy. Kailangan nilang maglabas ng pera para sa ospital, gamot at iba pang gastusin. Ang unang naisip nila ay ang kanilang savings. Buong buhay nilang pinaghirapan ang perang yon at akala nila ay sapat iyon para sa mga ganitong emergency. Pero nang simulan nilang ayusin ang kanilang pera, doon nila napansin na hindi na pala ganoon kalaki ang natitira. May mga perang inilabas para sa hardware. May mga halagang hindi pa bumabalik. May mga bayaring dapat ay matagal nang natapos. At nang magsimula silang magtanong kay Ate Camille, doon na siya nahirapang magpaliwanag. Sinabi ni Ate Camille na may mga collection lang na nadidelay at may mga supplier na hindi pa nababayaran dahil kailangan munang umikot ang pera. Pero hindi na sapat ang paliwanag na yon. Dahil habang sinusubukan nilang hanapin ang pera,
Isa-isang lumalabas ang mga utang na hindi nila alam. May mga supplier na matagal nang naghihintay. May mga invoices na hindi naasikaso. May mga perang wala nang maipaliwanag kung saan napunta. At doon nagsimulang maunawaan ni na Daddy at Mommy na baka mas malaki ang problema sa hardware kaysa sa sinabi sa kanila ni Ate Camille. Dumating din ang araw na tuluyan ng hindi nakapagpigil si Victor. Bumalik siya sa hardware at dala niya ang listahan ng lahat ng outstanding balances. Hindi na yon simpleng paalala. Gusto na niyang makausap mismo si Daddy dahil matagal na niyang kaibigan ng pamilya at gusto niyang marinig mula sa kanya kung ano talaga ang nangyayari. Sir Ernesto, hindi ko naman gustong ipahiya kayo, pero malaki na talaga ang balance ninyo. Kung alam ko lang na ganito na kalaki, sana noon pa natin na pag-usapan. Nagulat si Daddy. Anong ibig mong sabihin na ganito na kalaki? Akala ko, ilang orders lang ang may pending? Doon na inilabas ni Victor ang records. At sa unang pagkakataon, nakita ni na Daddy at Mommy ang laki ng utang ng hardware. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman nila nang makita nila yon. Pero ayon sa pagkukwento sa akin ni Mommy kalaunan, parang biglang nawala ang lakas ng katawan ni Daddy. Hindi niya agad matanggap na ang negosyong ilang dekada nilang pinaghirapan ay umabot sa ganoong kalaking problema nang hindi nila nalalaman. At ang unang tinanong niya ay si Ate Camille. Camille, ano bang nangyayari sa negosyo natin? Tahimik lang daw ang ate ko hanggang sa tuluyan nang bumigay si Ate Camille at sinabi ang katotohanan. Una niyang inamin na naglalaro siya ng online casino. Akala raw niya kaya niyang kontrolin. Akala niya kaya niyang bawiin ang mga natalo niya. Akala niya isang panalo lang ang kailangan para maibalik ang lahat. Pero hindi iyon nangyari. Lalong lumaki ang mga talo niya hanggang sa gumamit na siya ng pera ng hardware. At nang hindi na niya kayang ibalik, kumuha siya ulit sa ibang funds para takpan ng nauna. Paulit-ulit yon hanggang sa lumaki. Nang lumaki ang butas. Hindi makapagsalita si Mommy. Si Daddy naman, galit na galit. Paano mo nagawa ito sa amin, Camille? Umiyak ang ate ko at humingi ng tawad. Sinabi niyang hindi niya naman ginustong umabot sa ganoon. Pero kahit anong paliwanag niya, hindi na mababawi ang mga perang nawala. Ang mas masakit pa, hindi lang pala hardware ang naapektuhan. Pati ang savings ng parents namin, kailangan ng galawin para sa gamutan ni Daddy. Pati ang pera na dapat sana ay magsisilbing seguridad nila sa pagtanda. Pati ang negosyo na inaasahan nilang ipapamana sa susunod na henerasyon. Lahat iyon ay nasa peligro. At habang nangyayari ang lahat ng iyon sa Pilipinas, ako naman ay nasa Canada. Abala sa paghahanda para sa isang bagay na matagal kong pinangarap. Wala akong kaalam-alam na sa mismong panahong iyon, ang pamilyang akala kong maayos na maayos ay unti-unti nang nawawalan ng pundasyon. Hindi ko rin alam na darating ang isang tawag na magpapabago sa lahat. Isang tawag na hindi tungkol sa bagong development ng dialysis clinic ko. Hindi tungkol sa magandang balita mula sa Pilipinas, kundi isang tawag mula sa pamilya ko na magsasabi sa akin na may sakit si Daddy sa puso. Malaki ang utang ng hardware at ang ate kong buong buhay kong nakitang pinagkakatiwalaan ng parents ko ay siyang dahilan kung bakit halos maubos ang lahat ng pinaghirapan nila. Noong tumunog ang cellphone ko at nakita kong si Mommy ang tumatawag, wala akong ideya na pagkatapos kong sagutin ang tawag na yon, hindi na magiging pareho ang tingin ko sa pamilya namin. Admin, hindi ko makakalimutan ang tawag na yon mula kay Mommy. Nang makita ko ang pangalan niya sa cellphone ko, hindi ko agad naisip na may malalang problema. Sanay naman akong tumawag sila sa akin, lalo na kapag may gusto silang ikwento tungkol sa pamilya o sa hardware. Pero nang marinig ko ang boses ni Mommy, alam kong may nangyari. Hindi niya agad masabi ng maayos ang lahat.
Paunti-unti niyang sinabi na may sakit si Daddy. Malaki ang naging problema sa hardware at halos maubos na ang pera na matagal nilang pinaghirapan. At nang tuluyan niyang sabihin sa akin kung ano ang ginawa ni Ate Camille, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Parang sabay-sabay dumating sa akin ang galit, lungkot at pagkadismaya. Hindi lang dahil sa ginawa ni Ate Camille, kundi dahil bigla kong naalala ang lahat ng mga nangyari sa amin noong mga panahong bata pa kami. Bigla kong naalala kung paano siya palaging pinagkakatiwalaan ni Daddy, kung paano siya ang kasama kapag may pinag-uusapang negosyo, kung paano sa tuwing may usapan tungkol sa future ng hardware, parang automatic na si Ate Camille ang nakikita nilang magiging katuwang nila. At ako, kahit gusto ko rin namang matuto tungkol sa negosyo, parang hindi man lang nabigyan ng pagkakataon. At ngayon, nang bumagsak ang lahat, ako ang tinatawagan nila. Hindi ko agad nasabi kay Mommy na tutulungan ko sila. Sa totoo lang, sa unang pagkakataon, hindi ko napigilan ang sarili kong sabihin ang matagal ko nang kinikimkim. Ma, bakit ngayon ninyo ako tinatawagan? Hindi ko naman siya gustong saktan, pero matagal ko nang dala ang tanong na yon. Noong gusto kong magkaroon ng negosyo, hindi ninyo ako pinagkatiwalaan. Noong may mga pangarap ako na gusto kong subukan, paulit-ulit ninyong sinabi sa akin na nursing na lang ang kunin ko. Noong kailangan ninyo ng taong aasahan sa hardware, si Ate Camille ang pinili ninyo. At kahit kailan, hindi ko naramdaman na nakikita ninyo sa akin ang kakayahang nakikita ninyo sa kanya. Hindi nagsalita si Mommy ng ilang segundo. Narinig ko lang ang paghinga niya sa kabilang linya. Anak, alam ko, sabi niya. Alam kong may sama ka ng loob sa amin at baka deserve din naming marinig iyon. Hindi ko inaasahan ang sagot niya. Sa isip ko noon, baka ipagtanggol pa rin nila si Ate Camille. Baka sabihin nilang hindi naman niya sinasadya. Baka sabihin nilang kailangan lang namin siyang tulungan. Pero sa unang pagkakataon, narinig ko kay Mommy na alam niyang may mga pagkukulang din sila sa akin. At doon ko na rin sinabi ang matagal ko nang gustong sabihin. Ma, hindi ko naman hinihingi na ako ang piliin ninyo noon. Hindi ko naman kailangang ako ang magmana ng hardware. Ang gusto ko lang sana, kahit minsan, maniwala rin kayo na may kaya akong gawin. Hindi ko napigilang maiyak habang sinasabi ko yon. Hindi dahil gusto kong maawa sila sa akin, kundi dahil parang sa loob ng maraming taon, iyon lang talaga ang gusto kong marinig, na may tiwala sila sa akin, na hindi nila ako kailangang ikumpara kay Ate Camille para makita ang halaga ko. Pero habang kausap ko si Mommy, naisip ko rin si Daddy. May sakit siya sa puso. At kahit gaano kalalim ang sama ng loob ko sa mga nangyari, hindi ko kayang isipin na hahayaan ko siyang mawalan ng pagkakataong magpagamot dahil lang sa mga pagkakamali ng pamilya namin. Doon nagsimula ang pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Kailangan kong tingnan ang sarili kong finances. Sa mga taong nagtatrabaho ako sa Canada, hindi naman basta-basta nabuo ang savings ko. Maraming taon nang lumipas. Maraming overtime. Maraming araw na gusto ko nang magpahinga pero kailangan kong pumasok. Maraming bagay ang hindi ko binili dahil mas pinili kong mag-ipon. At malaking bahagi ng perang yon ang inilaan ko rin para sa future ng sarili kong pamilya. Pero nang makita ko ang sitwasyon ni na Daddy at Mommy, alam kong kailangan kong gumawa ng desisyon. Hindi ko kayang ilabas lahat ng pera ko at ilagay sa isang negosyo na hindi naman ako ang nagpapatakbo. May sarili rin akong pamilya at may sarili akong mga responsibilidad. Pero may bahagi ng savings ko na alam kong kaya kong gamitin para tulungan silang makabangon. Tinawagan ko si Mommy. Ma, tutulungan ko kayo. Hindi siya agad nakapagsalita. Pero may kondisyon ako, dagdag ko. Hindi pwedeng bumalik lang tayo sa dati. Kailangan nating malaman kung magkano talaga ang utang. Kailangan nating ayusin ang accounts. At kailangan may sistema na
para hindi na maulit ang nangyari. Hindi ako humingi ng kapalit. Hindi ko sinabi na dapat ibigay sa akin ang hardware. Hindi ko rin sinabi na dapat alisin agad si Ate Camille. Ang gusto ko lang ay siguraduhin na ang pera na ilalabas ko ay hindi masasayang at may tunay na pagkakataon ang negosyo na makabangon. Doon ko nakilala ng mas maayos si Victor, ang matagal ng supplier ng pamilya namin. Siya ang isa sa mga taong pinakaapektado sa nangyari dahil matagal nang may malaking balance ang hardware sa kanya. Kinausap ko siya ng maayos at ipinaliwanag ko na gusto kong ayusin ang mga utang ng pamilya. Hindi naging madali ang pag-uusap. May dahilan para magalit si Victor. Matagal niyang pinagbigyan ng pamilya namin. Nagbigay siya ng stocks dahil may tiwala siya sa amin. Pero sa paglipas ng panahon, hindi na siya nabayaran ng maayos. Sinabi ko sa kanya na hindi ko mabababawi ang mga nangyari. Pero gusto kong makipag-ayos. At dahil kilala na rin niya ang pamilya namin ng maraming taon, pumayag siyang makipag-usap. Hindi naman isang bagsakan ang lahat. Unti-unti naming inayos ang mga pinakamalalaking obligasyon. May mga supplier na binayaran muna ang bahagi ng balance. May mga pinagbigyan kami ng installment. May mga stocks na kailangang bawasan muna para hindi lalong lumaki ang kailangang ilabas na pera. At sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano kalaki ang naging problema. Mas malala pala kaysa sa sinabi sa akin ni Mommy sa telepono. May mga utang na matagal nang nakatago. May mga bayarin na ipinagpaliban ng paulit-ulit. May mga pera na dapat ay nasa business, pero wala na. At sa lahat ng yon, napagtanto kong kung hindi ako tumulong, baka tuluyang magsara ang hardware. Pero hindi ko rin hinayaan na ang buong problema ay maisisi lang kay Ate Camille. Oo, siya ang gumawa ng malaking pagkakamali. Siya ang gumamit ng pera ng negosyo para sa pagsusugal. Siya ang nagtago ng problema sa loob ng mahabang panahon at kailangan niyang panagutan yon. Pero bahagi rin ng responsibility ng parents ko ang nangyari dahil sobra silang nagtiwala ng walang sapat na pag-check. Hindi nila binantayan ng maayos ang finances dahil akala nila ay hindi sila lolokohin ng sariling anak. At marahil, iyon din ang isa sa pinakamahirap tanggapin ni na Daddy at Mommy. Hindi lang sila nawalan ng pera, nawalan sila ng tiwala. At si Ate Camille mismo, ang taong pinakamahirap nilang pagkatiwalaan pagkatapos noon. Sa kabila ng lahat, hindi ko rin hinayaan na tuluyang mawasak ang relasyon namin ng ate ko. Hindi ko siya pinahiya sa harap ng ibang tao. Hindi ko rin siya sinumbatan araw-araw tungkol sa perang nawala. Alam kong mali ang ginawa niya at alam kong kailangan niyang harapin ang consequences. Pero ayokong maging dahilan yon para tuluyang mawala ang pamilya namin. Nakausap ko rin siya. Umiyak siya habang humihingi ng tawad. Sinabi niyang hindi niya rin alam kung paano siya umabot sa ganoong punto. Sa una raw, akala niya kaya niyang kontrolin ang pagsusugal. Nang matalo siya, gusto lang niyang bumawi. Hanggang sa dumating ang panahon na mas malaki na ang perang kailangan niyang habulin kaysa sa perang mayroon siya. Hindi ko siya pinatawad agad. Hindi rin naman ganon kadali. Sinabi ko sa kanya na hindi lang pera ang nawala. Pati tiwala ni na Daddy at Mommy, pati seguridad ng pamilya, pati ang negosyo na matagal nilang pinaghirapan. Pero sinabi ko rin sa kanya na kung gusto niyang bumangon, kailangan niyang harapin ang ginawa niya at tumigil na sa pagtatago. Habang inaayos namin ang hardware, naging mas malinaw din kung gaano kahalaga ang gamutan ni Daddy. Hindi ko kayang ilagay sa panganib ang buhay niya habang inaayos namin ang negosyo. Kaya inuna namin ang kailangan para sa kanyang treatment. May mga perang inilaan para sa hospital at mga gamot. At kahit masakit para sa akin na makita kung gaano kalaki ang nababawas sa savings ko, pinapaalala ko sa sarili ko na hindi naman pera ang buhay ng isang tao. At sa paglipas ng mga linggo,
Unti-unti ring nagbago ang sitwasyon. At ang pinakamagandang balita ay nagsimulang bumuti ang kalagayan ni Daddy. Sa bawat update ni Mommy na mas maayos na ang pakiramdam niya, parang nababawasan din kahit kaunti ang bigat na dala ko. Hindi naging madali ang lahat. Malaking bahagi ng savings ko ang nailabas ko. Pera yon na pinaghirapan ko sa Canada at matagal kong inipon. Pero habang nakikita kong unti-unting nakakabangon ng pamilya ko, naramdaman kong hindi ko pinagsisisihan ang pagtulong. Hindi dahil nakalimutan ko ang mga ginawa nila sa akin. Hindi dahil bigla na lang nawala ang sama ng loob ko. Kundi dahil natutunan kong may pagkakaiba ang pagpapatawad at ang paglimot. Hindi ko kailangang kalimutan ang mga panahong nasaktan ako para piliing tumulong sa mga magulang ko. At hindi ko rin kailangang maging katulad ni Ate Camille para patunayan na may halaga ako. Sa paglipas ng panahon, tuluyan nang gumaling si Daddy mula sa kanyang karamdaman at naging mas maayos ang kalagayan ng hardware. Hindi pa man perpekto ang lahat, pero nakikita na naming may future pa ang negosyo. Pero may isang bagay na hindi na maibabalik sa dati. Ang tiwala. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagdesisyon sina Daddy at Mommy na hindi na muling ibigay kay Ate Camille ang financial management ng hardware. Hindi ito dahil wala na silang pagmamahal sa kanya. Anak pa rin nila siya. Pero may mga bagay na kapag nasira, kailangan munang paghirapan bago maibalik. At sa pagkakataong yon, hindi na rin ako interesado na kunin ang pwesto na dati ay para kay Ate Camille. May sarili akong pamilya. May sarili akong career. At higit sa lahat, may sarili na rin akong pangarap na unti-unti nang nagiging realidad. Ang dialysis clinic na matagal kong pinaghandaan ay malapit na ring matapos. At habang pinagmamasdan ko ang mga unang hakbang ng klinik ko, hindi ko maiwasang isipin ang lahat ng nangyari. Dati, ang iniisip ko lang ay kung paano ko mapapatunayan sa parents ko na kaya ko rin. Ngayon, may sarili na akong business. At ang mas mahalaga, hindi ko na kailangang humingi ng permiso sa kahit sino para paniwalaan ang sarili ko. May isang araw na malapit nang dumating at iyon ang araw na matagal ko ring hinihintay. Ang araw na makikita mismo ni na Daddy at Mommy ang isang bagay na hindi nila inaasahan mula sa akin. Dahil matapos ang lahat ng nangyari sa aming pamilya, umuwi ako ng Pilipinas. At sa pagkakataong yon, hindi na ako umuwi bilang anak na naghahanap ng approval mula sa mga magulang niya. Umuwi ako bilang isang nurse sa Canada, bilang isang ina at asawa, at higit sa lahat, bilang isang taong nakapagpatayo ng sarili niyang negosyo. At sa araw na yon, sa unang pagkakataon, nakita kong iba ang tingin sa akin ng mga magulang ko. Hindi na ako yung anak na hindi pinagkatiwalaan sa negosyo. Ako na si Risa, ang anak na minsan nilang hindi pinaniwalaan. Pero siya ring anak na tumulong sa kanila noong halos wala nang natira. At sa araw ng opening ng dialysis clinic ko, doon ko tuluyang naunawaan na minsan, hindi pala kailangan mong manalo laban sa ibang tao para masabing successful ka. Kailangan mo lang makarating sa puntong kaya mo nang tingnan ang sarili mo at sabihin, kahit walang ibang pumalakpak, na ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. At higit sa lahat, kailangan kong aminin sa sarili ko na kahit gaano kalalim ang naging sama ng loob ko sa kanila, masaya pa rin ako na dumating ang araw na yon habang buhay pa sina Daddy at Mommy. Dahil hindi ko alam noon na ang araw na yon ang magiging pinakamahalagang araw sa buong kwento namin. Maraming salamat admin sa pagbabahagi ng kwento ko at sana maging lesson ito sa lahat ng OFW at mga nakikinig na walang naidudulot ng mabuti ang sugal. Mga kabayan, isang bagay ang malinaw sa kwento ni Risa. Hindi masama ang magkaroon ng pangarap na iba sa gusto ng pamilya para sa'yo. Minsan, may mga magulang na iniisip na alam na nila kung ano ang pinakamabuti para sa anak, pero hindi nila namamalayan
na sa paulit-ulit na pagkukumpara, unti-unti nilang napaparamdam sa isang anak na hindi siya sapat. Kaya kung kayo ay mga magulang, huwag nating hintaying umalis pa ng bansa ang anak natin bago natin sabihin na naniniwala tayo sa kanya. Bigyan natin sila ng pagkakataong subukan, magkamali at matuto. At kung may magkakapatid naman dito, tandaan natin na hindi kailangang pare-pareho ang tagumpay ng magkakapatid para maging proud ang isang pamilya. At tungkol naman sa online gambling, mga kabayan, huwag nating isipin na maliit na bagay lang ito kapag nagsisimula pa lang. Kapag nasanay ang isang tao na habulin ang perang natalo, pwedeng lumaki ang problema nang hindi niya namamalayan. At kapag pera na ng pamilya, negosyo o kinabukasan ng mga anak ang nadadamay, hindi na lang ito personal na problema. Kaya kung may kapamilya kayong nagsisimula nang magkaroon ng problema sa pagsusugal, mas mabuting maagapan habang maliit pa ang problema kaysa hintaying maubos ang ipon, masira ang negosyo at mawala ang tiwala ng buong pamilya. At sa ating mga kabayan, saang bansa ninyo kami pinapanood ngayon? At kung gusto ninyong mapanood ang isa pang kwentong OFW na may kaugnayan din sa epekto ng online gambling, panoorin ninyo ang OFW na ubos ang naipundar sa Pinas dahil sa online gambling. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.